Isang mahalagang araw sa ating lahat. Ako si Eman. At ako naman po si Claire. At syempre, welcome sa ating second episode ng Alagang Dog. At sa araw na to, very special ang episode na to. Ano yung partner? Dahil meron tayong makakasamang guest co-host. At ito na nga siya. Walang iba kundi ang ating marketing officer, no other than Mr. Albert Valencia. Ayan, pasok, Albert. Ay, hello! Hello, ma'am! Hello, Hello. Hi ka naman muna sa ating mga audience. Hello, mga alagang kapamilya peeps! Ayan, sa mga watchers and taga-subaybay natin sa Yes. FB page, YouTube. Oh, ito yung pinaka-masayang episode dahil trio na po kami for today's video. Dahil, syempre, ano mo, halos kamukha mo. Kapag kamalan ko yung ikaw yung interview na. Akala ko Ikaw ako kasi yung to. Akala ko ako yung ecologist. Oh, dahil kasing gwapo mo rin yung ating may interview ngayon. Parang mas gwapo to, mas makapal yung balbas eh. Ay, syempre po, kasama natin si Mr. Albert Valencia. Siya po ang aming marketing officer dito po sa Calamba Doctors Hospital. At hindi lang po yun, kasama po ang AMC Group of Companies. Thank Ito you, yung Ma'am Claire. pinakamasayang trio ng hosting dito po sa Alagang Doc episode. Saka pang malakasan to, Ma'am Claire, kasi Yes. tatlong dekadang Tatlong dekadang alagang kapamilya. Kaya tatlo tayo ngayon. Yes, kaya tatlo kami. So, from now on po sa mga episode namin, makikita nyo na po itong tatlong ito. Ayan. Siyempre, hindi lang po ito ginawa naming masayang episode. Siyempre, patuloy pa rin po ninyo mapapakinggan, mapapanood yung mga magandang aral na magbibigay po sa atin ng about mga lessons and Yes. information about wastong pangangalaga, no, ng ating kalusugan. At syempre, para ipakilala ang ating guest doctor for today's episode, ipapakilala ito ng ating guest co-host, no other than Mr. Albert Valencia. Sir Albert, sino ba makakasama natin? Yes, thank you, Ma'am Claire, and thank you, Eman. Alam niyo po, kaya po pangmalakasan ang episode natin kasi malakasang doktor ang ating guest for Yeah. today's video. Siyempre, wala pong iba. Ang nag-iisa, isa pong board-certified oncologist, fellow po ng Philippine Society of Medical Oncology, and siya po ang nangangasiwa sa ating cancer treatment facility Yes. dito sa Calamba Doctors Hospital. Mga kapamilya, let us all welcome Dr. Nicasio Radovan III. So ngayon, kasama natin si Dr. Nicasio Radovan III. Doc, maaari niyo ba ikwento sa amin kung ano yung mga nag-push sa inyo, bakit niyo gusto maging doktor pagdating sa cancer? Yung ano ko kasi ay aking nanay ay nurse Oh. nung bata pa. Eh, parati ako na-expose sa sa mga pasyente na pinaalagaan. So, tingin ko isa yun sa mga naging malaking impluwensya para sa akin na doktor. At yung sa maging oncologist naman, yung nung nagte-training po ako sa National Kidney Transplant Institute. NKTI. Oo, bilang internal medicine specialist. Eh, napapanggit sa akin ng aking mga boss na bagay daw sa akin na mag-oncology dahil ewan ko, ayon sa kanila, maganda daw ang pakikitungo ko sa mga pasyente. Wow, gumagaling. Oo, kasi kailangan sa mga cancer Actually, patients. Approachable may pa, miracle approachable. power si Doc, kaya para siya doon sa mga... Ito to kailangan niya sa mga iyon. Iba yung pag Yes. maganda yung aura ng doktor, di ba, ma'am? Yun talaga yung dream nyo since young kayo, Doc, maging doktor. Opo. Pero balita ko, father nyo is a general. Opo, sa ano naman General siya. Radovan. Sundalo naman ng Oo, kanyang hindi mo linya. naisip magsundalo. Kay ma'am kayo, sumunod siya pa kung ma'am o maging Para doktor. mas kasama ko sa nung paglaki. Kasi ang aking ama usually kung maraming Siyempre, iba yung probinsya requirement. na naasahin. So, Pero parehong public service pa rin. Yes, of course. talagang- Handang-handang maglingkod sa Oo. Yes. Oh. So, we invited Dr. Radovan to discuss on about cancers. Kasi si Dr. Radovan siya yung namamahala ng cancer treatment facility po ng Calamba Doctors Hospital. Yes. And actually, from the records po ng ating center, marami na po kayo nagiging pasyente doon. At marami na po kayo natutulungan. So, can you tell us about ano ba itong cancer treatment facility ng Calamba Doctors Hospital? Ano ba yung kinikater nito doon?
Oo, bali, ang ating cancer treatment facility ay isang lugar na kung saan ang ating mga pasyente na mayroong cancer ay pwedeng pumunta para makatanggap ng treatment para sa cancer. So, kadalasan ang treatment na binibigay dyan ay ang pagbigay ng gamot sa swero or yung tinatawag nating intravenous chemotherapy. Or chemotherapy. So, meron din mga ibang procedure na mga support procedures tulad ng bone therapy, pampatibay ng buto, especially pagka may gamot na anti-cancer, kailangan patibayin ng buto. At minsan, nagsasagawa din tayo dyan ng blood transfusion. Pag kunwari ay bumababa ang pula ng dugo, gawa ng treatment sa chemotherapy. Okay. Sa dami po ng mga cases po, cancer cases na hinahandle nyo, like especially sa chemotherapy, ano bang mga cases po natin, Doc? Usually, mas dumadaming cases ng cancer na cater nyo po sa cancer treatment facility. Kung i-rank natin sila sa pinakamadalas na ma-encounter, usually ang pinakamadalas ay breast cancer sa mga babae. Most common cancer case. Pero ma'am, ayun nga, bago tayo dumako dyan, gusto ko syempre alamin, although we are all familiar with the term cancer, maraming kababayan natin na hindi alam kung ano talaga ang cancer. Yes. So, ano ba yung cancer? Pag sinabing may cancer ka, ano ba yung nangyayari? Nakakamatay ba ito? O, ano ba nangyayari sa katawan? Oo, yung cancer kasi, siya yung part ng katawan natin na hindi humihinto ang pagtubo. Ang growth. Kumbaga, yung isang part ng katawan natin, nagkaroon ng problema sa kanyang genes na nawalan siya ng control sa pagtigil sa paglaki. So, laki lang siya ng laki at di maglaon, lilipat sa ibang bahagi ng katawan at doon naman magpapalaki. So, lumalaki siya at dumadami at kumakalat. So, may mga iba't ibang stage ang cancer. Para masagot yung tanong mo kung naku-cure ba ito, depende sa stage ng cancer. Kadalasan, pag mas mababa ang stage 1, stage 2, mas maganda ang chance na ma-cure natin ang bukol. Pagka mas mataas ang stage, meron pa rin namang chance pero hindi siya gasing taas at saka mas matagal ang gamot para sa lower stage na mahuli. Kaya isa rin yan sa sa advocacy, yung early detection and screening for cancer. Yun. So, kunyari po, kung for early detection, paano naman po namin malalaman kung ano ba yung mga sintomas o ano ba yung sanhi ng cancer? Usually kasi yung mga pag nagsimula pa lang ang cancer, ang hirap malaman kung meron ka nito. Actually, pag sa breast cancer, mas madali kasi may bukol sa breast. Malalaman nyo agad. Pero may mga ibang cancer tulad ng mga lungs or colon, hindi mo malaman pagka bagong litaw pa lang. Yung mga symptoms. May bukol sa baga, di mo alam, wala ka nararamdaman. Kaya, yung kadalasan ng mga yung mga early stage na lang cancer, mas napipick up siya sa mga pasyente na nagpapa-APE. Tapos nagpapa-X-ray, doon nakikita na may bukol pala sa baga. Ganon kahalaga bang player yung ating APE? Yes, yung annual physical exam. Yeah. Kaya lahat ng mga empleyado dito, we have the annual physical examination. Syempre yung mga kumpanya, nire-record na rin sila ng Department of Health na to get medical exam annually po. Para malaman talaga yung, sabi nga ni Doc kanina, prevention. Sabi nga, prevention is better than cure. Yeah, tama. Yan talaga yung advocate natin dito sa health center. Yes, so Doc, can you give us siguro mga part ng mga ginagawa natin dun sa cancer treatment facility? Ano ba yung mga equipment ng isang cancer treatment facility na pwede pong malaman ng mga audience natin na pwede nilang i-avail sa ating cancer treatment facility? Basically, ang pagkikemotherapy, kung ano man ang iniisip ninyo, malamang hindi yun yung tamang ginagawa sa chemotherapy kasi pansin ko sa mga pasyente ko, parang pag sinabing mag-chemotherapy po tayo, para silang takot na takot. Yes. Parang ipapasok daw sila sa kung ano.
Ano lang po yan, nakaupo lang kayo nanonood ng TV habang may gamot na nakaswero at dumadaloy sa ugat. So, ano lang, simple lang tayo doon sa sa chemotherapy unit. Hindi nga po siya tulad ng dialysis na may mga machine. Ano lang talaga. Talagang gamot talaga. Talagang Oo, gamot. gamot. Oo, kayo at yung mga nurse. Para ka lang pala naka-dextrose. Well, parang nagpapag-drip ka lang. Oo, Papag-gluta drip. Oo, ganun na. Tapos pwede kayo makipagkwentuhan sa mga ibang patient, sa mga nurses. Sa akin, Yes. oo. Approachable naman kayo. Yun yung pinaka-common na ginagawa chemotherapy. Pero meron ding ibang procedures like yun, mga blood transfusion, yung ating mga kidney specialist nagbibigay din dyan ng mga pulsing na tinatawag nila pagka yung sa mga may lupus nephritis. Tapos pwede rin dyan gawin ang bone marrow biopsy. Oh, we can do that. We can advocate her. Ang hematologist naman natin ang gumagawa. Yung radiotherapy na, Doc, mayroon ba tayong radiotherapy? Ang radiotherapy wala sa atin kasi yun ang kailangan talaga ng equipment. Yun yung may isa. Pamalaki. Oo. Since nabanggit kayo na, Doc, so i-inject yung gamot. So, sino po yung gumagawa or Okay. Is So, it nurse ba po or nurse po doctor or kayo or po yung are they qualified? Yan. Are they qualified Prepare for ng gamot that? para sa, for example, chemotherapy. Sino po yung nagpe-prepare ng gamot para sa isang patient? sa ating chemotherapy unit, meron tayong license na onco-pharmacist. Yun ang tawag. Onco-pharmacist. So, pharmacist, yung background niya, nag-specialize siya in preparation ng onco medications. Kasi parang may siya, may mixture na kailangan, no, Doc, no? Oo, kasi hindi siya basta-basta na magtitimpla ka lang ng gamot. Correct. Yes. May Based mga on the measurements. yung mga gamot na yan, meron silang certain characteristic na parang special sa kanya, dapat alam nung nagtitimpla yun para maiwasan yung mga unwanted side effects and So kapag- maximize yung benefit. Sa kapag lumampas na ng konti sa dosage, di ba? Yun yung iniwas na. Oo. May epekto complication talaga. Oo. Correct. Oo. Hindi siya tulad ng usual gamot na lahat 1 gram, ganyan. Ito, depende sa height and weight mo ang timpla ng gamot. Oh, so hindi lang siya basta sa kung ano yung kaya ding i-take na katawan. Correct. Oo. Para hindi ka mag-overdose, hindi rin mag-underdose. Dapat sakto lang talaga. So hindi tayo pag-isahang sukatan lang. Yes. Ang nakakatuwa kasi mayroon talaga specialist sa cancer treatment facility ng CDH Yes. na kaya gumawa. Alright, so yung mga patient po natin, Doc, di ba, ang cancer treatment facility natin is for outpatient, di ba? Tama, hindi na kailangan i-admit. Ito. Yun ang kadalasan na sinasabi. Gano'n ba katagal, Doc, yung procedure? Like chemotherapy? May mga certain na regimens na mabilis lang, mga 30 minutes. Tapos na, pero usually, nagsasagawa tayo ng hydration para yung kidneys hindi magkaroon ng injury. So, usually mga 1 to 2 hours yung shortest na procedure. Pero yung iba naman can take as long as mga 6 hours, 7 hours, ganyan. Depende sa dami ng gamot Yes. and yung required na rate of infusion ng gamot. So may mga times din kasi, Doc, like yung chemotherapy, talagang yung hair loss is that the side effect ng chemotherapy? May mga certain na gamot na actually majority ng gamot for chemo nakakapag-cause talaga ng hair fall. Pero temporary lang kasi once na natapos na yung treatment regimen, Babalik tutubo din. ulit yan. Yes, so tapos yung mga usual na nararamdaman, medyo nangangasimang sikmura, sensitive ang sikmura. Kaya usually ang advice natin sa patients, huwag magsiskip ng kain para hindi matuwan. And yun din, usually during chemo, it is best na kumain ng kumain. Kailangan talaga. Yes, so hindi totoo yung Kahit yung, Doc? yung mga, huwag kang kakain ng Kahit asukal, tama, huwag kang yes. kakain ng protina. Huwag nyo na muna isipin yun during chemotherapy. So they can indulge lang kung Kailangan, oo. ang priority sa chemo is good appetite. Kasi once na bumaba ang protein levels natin sa katawan during chemo,
dyan na natin nararamdaman yung mga side effects. Panghihina. Yes, so Dapat Fatigue, kumain muscle pa rin fatigue. talaga, yes. kailangan kasi ng katawan ng pang-repair. So, Correct. yung mga raw materials kailangan. Okay. Yeah. So, other questions? Ayun, Like, Dok. Ilan ang ano pala, sa cancer facility natin ngayon dito sa CDH, ilan yung kayang accommodate na patients? Yeah, ilang Ilang- chairs, ilang- isang slot, ilang slot ba ilang meron slots yung po ating kayo? cancer treatment? Sa ngayon, merong 3 upuan. Pero may capability tayo na maka-accept ng 6 patients kung i-time ng maayos. Correct. By scheduling. Yes. So, kasya hanggang Kasi, 6. yes, so ang ating cancer treatment facility is, by the way, by appointment. Or, Yes, by appointment. Para hindi nagsasabay kasi para may schedule sila. Correct. Dr. Radovan ng mga staff natin. So, So, dito ba, Doc, yung pagpapa-chemotherapy and other procedures sa cancer treatment, or may mga procedures ba na kinukover ba ng PhilHealth? Ba covered by PhilHealth or yung mga HMO? Mga HMO po ba na sagot nila yung chemotherapy? Yeah, actually, lahat ng ginagawa natin din sa chemo unit ay nakakover ng PhilHealth and PWD. So, may discount din. oo. Senior citizen po. Yun din, senior. Meron, It's either may senior. 20%. Oo. Malaking bagay yun Kaya isa yan sa mga unang pinapagawa ko sa patients ko once na na-diagnose na ng cancer. Magpagawa na ng PWD ID para tipid. Kasi mahaba-habang laban. Correct. Automatic ba yun, Doc, pag ikaw ay isang cancer patient, there's, for example, suspected na cancer patient ka, you can ask for your PWD. Sa government. Yung actually, pag meron ka ng confirmed diagnosis, yung sa biopsy. Oo. So you can ask for PWD. Oo. Kapag confirmed case na. Oo, kasi ano ka na nun, ma'am, parang disadvantage ka na talaga magtrabaho Yes, di ba? Once na meron kang Nag-start ka na. So, kailangan mo talaga ng benefits. May Republic Act na yung on the basis of cancer diagnosis, qualified na maging PWD ang isang patient. Oo. Kasi kailangan nila talaga ng help and benefits para kasi talaga sabi nga nito, mahabang laban ng treatment. Yes. It would take years, no? Kahit actually tapos na ang treatment, minomonitor pa rin natin. Kasi may ng tinatawag na matagal. remission ba? Anong tawag doon daw pag bumalik? Yung mga recurrence. ganyan. Okay, mga bumabalik minsan. So, Kailangan pa rin bumalik. So kung tapos na po, do they need to take maintenance o monitoring lang? It depends on the cancer and the type of yung subtype ng cancer. Yung iba may mga iniinom na maintenance tablets, yung iba naman wala naman, monitoring lang. Basta ang important, nagkikita kami ng patient para Yes. if ever May update. may makalusot man, maliit lang at madaling ma-eliminate ulit. Bukod kung bumalik siya. So, before mangyari yung mga yun, paano natin maiiwasan ng cancer? O parang yun ang gustong kailangan malaman ng mga tagapanood Yes. natin. Paano ba naiiwasan ng cancer? Tsaka, ano-ano ba po yung iba't ibang uri ng cancer? So Sagutin kasi mo muna kung paano basically ang cancer, wala talagang immune sa cancer. Lahat tayo may pwede. risk talaga. Walang yan yun, kasi nasa lahi, genetic, hindi ka, everyone can Hindi ba kahit wala na talagang genetic predisposition, wala nang Biglaan. Yes, yun ang most common actually na way na nagkakabukol, yung random mutation sa cells natin na nagkakos ng uncontrollable growth bukol. So, it can happen to anyone. Pero of course, merong mga certain activities na nagpapataas lalo ng risk. Tapos, like Doc? ayun, yung mga most common, yung mga smoking, alcoholic beverage drinking. Pati pag inom, may risk siya, nakadagdag siya ng risk. Yung Oo, alcohol intake. for certain cancers, mas mataas yung risk niya Oh. compared to other cancers. Ano pa, Doc? Smoke, alcohol, Din, yung mga too much fried food or fatty food. oo. Yung ihaw, Doc. Yung Ihaw. ihaw daw, Ihaw. nakaka-cancer daw yung mga ihaw-ihaw. Actually, yung nakaka-cancer sa inihaw, yung pag sobrang ihaw, yung nangingitim yung tabi. Oo, yung sunog na toasted. toasted na. Yes. Actually, Cancerous talaga siya, Doc. yung yung toasted Charcoal. na yan, Yung charcoal. yung charcoal. Parang kumapit na yung sa Oo. So, burnt carbon. Actually, yung ihaw itself, mas healthy siya compared sa fried Fried. kasi natatanggal yung Smoke oil. lang eh. yun. Correct. Pero dapat
maganda yung pagkakaihaw para ano. Hindi naman tustang-tusta. Oo, yung sobrang tusta, medyo ano na rin yun, medyo danger na rin. Dok, yung pagpupuyat. Mga stress. Stress. Merong studies na nagsasabing ano siya, may link pero hindi ganun kataas yung Hindi pa established na. Pero may percent. may certain may small percentage. Pero syempre kung gusto mong makasiguro, mas maganda i-minimize mo yung mga stresses or stressors mo sa everyday life. Iwas po yan tayo, guys. Yes, iwas stress. So, Iwas smoke, alak at puyat. dapat paano, healthy living lang paano yung talaga. pantanggal ng stress is yung alak at yosi? So, Yun na yun. iwasan mo na yun. Kasi nga nabanggit na doon kayo na yun yung mga sanhi, yung Oo, kasi pagsisigarilyo. Kasi, syempre, normal na sa atin yung Iba pakilis pagod, di ba? Papalis pagod. Iba, O, papalis celebration. umay. Oo, yes. So, yun, papalis umay. Usually po, open siya weekdays, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Meron tayong mga butihing nurses na pwedeng Yes. makausap. Actually, they are our dedicated Yes. nurses for the cancer treatment facility. Nag-undergo sila actually ng special training for oncology care. So, Even our pharmacists, kasi on-co pharmacists sila, so dedicated na talaga sila for the cancer treatment. Saka Dok, so far, marami ka na rin napa-graduate, di ba? Sa chemotherapy. Yes, may gumagraduate din ako sa talaga. It's actually parang, talaga, mag-graduate. parang sa dialysis, tapos na ng session. Pero kasi mas maraming gumagraduate sa chemotherapy kasi we only have Konti lang yung konti lang sessions. So, Ano pa rin, binabantayan ko pa rin. kailangan pa Kahit rin, tapos na, kailangan pa rin bumalik. Kasi syempre sa tagal din, nagiging kaibigan nyo, yung mga patients nyo. Parang gano'n na rin. Ano yung feeling na itong kaibigan ko, graduate na? Masaya syempre. Tsaka nakaka-thankful ba na natulungan sila at natulungan tayo. Marami na si Doc na survivors actually. Oo. Sarap sa pakiramdam na ginamit siya ng Panginoon, di ba? Na instrumento si Doc para magpagaling ng mga tao dito. Talagang may hiling handa, tama. Sabi ko kay Alia, Dok, nakakapagaling ka ba ng bulsa? Naghihinga ng bulsa. Baka kailangan din ng chemotherapy Yun ng ang mga mahirap bulsa. Wala bang ganong treatment? Nagpa-fall yung, Sakit ko rin yun. Sakit na na lahat yan. Sana may sasalpakan na lang tayo na magkakapera tayo. Yes, pa-chemotherapy mo na lang. Siguro magbihingi na lang tayo ng mensahe kay Doc. Yes. Para sa mga viewers natin na yung para may dinadamdam na sila at may simptomas, kumbaga, ano yung mapapayo niyo sa kanila, Doc? First of all, stay healthy at gagawin nyo lang ang lahat para maiwasan na magkaroon ng bukol. Ayoko kayo maging pasyente. Pero in case na may nararamdaman, may nakakapang bukol, lalo na yung mga matitigas Yeah. at walang ramdam, hindi siya masakit, matigas siya. Yun yung mga medyo nakakatakot na bukol. Matigas. Yung pala yun. Bukol na matigas. Yung parang Bukol, yung- pero Oo, yung kasing Hindi tigas yung masakit. parang dito, yung buto mo dito. Parang Ganun ganun siya. talaga, ganun siya, ganun yung mask niya. Oo, Tapos ba't parang hindi ganun. masakit, Doc? Yun yung mas napapansin ko, mas more often than not, nagiging malignant pag binabiopsy. Yung mahapdi kasi or masakit, usually mga inflammation. Correct. Oo, so parang baka may infection involved. Yun. Pero syempre, pagka hindi kayo nakakasiguro kung ano yung nakakaba ninyo, mas maganda na pag-usapan natin sa clinic para makasiguro. So, Open Doc, na pag open. pag halimbawa may nakapakong bukol, automatic ba ako pupunta sa isang onco or diretso ko sa inyo? Or ano ba yung mga test na pwedeng ibigay to talagang to address yung concern na cancer na ba yung bukol na yun or inflammation lang? Ano yung Yes, mga mas- procedures po, Doc? Mas maganda kung pagka may bukol na nakakapa diretso sa oncologist para mag-guide din kung ano yung mga test na gagawin at saka mag-guide kung sinong mga ibang specialties ang ikukonsultahin. Para So, meron pa talaga kayong mga specialist na... Depende kasi kung sa party eh, Yes, di ba? ang cancer kasi hindi siya kaya ng isang doktor lang. Kailangan talaga ng team. Usually may surgeon, Oo. may pathologist, may radiologist, at yung
radiation oncologist. Multidisciplinary ang Yeah, oo. approach natin sa bukol para effective. Iba't ibang... Ito maganda, lahat naman sinabi ni Doc, meron tayo dito sa Calamba Yes, Doctors oo. Hospital. And aside from We have a that, team oo, here. Calamba Doctors Hospital, we have histopathology sessions na rin. Diba, Doc? Para mas mabilis na makuha yung mga resulta at ma-address ni Doc yung mga concerns sa kanyang mga pasyente. Kaya guys, don't be afraid kung may mga makakapakay matitigas. Oo. Pa-check up nyo agad. If symptoms persist, Baka mamaya i-google nyo pa. Tapos Yun, din yun yung agad na iiwasan, oo. Baka matatakot kayo. Nakakatakot din kasi, Doc, usod kasi, marami naman talaga open si Google kasi free naman talagang mag-consult na mag-search sa Google. Yung iba kasi pag talagang may nararamdaman, may nakakapa, saan parte i-google na. Search agad. Oo, nag-diagnose na ng mga sarili nila. So, better to visit your doctor para Correct. mabawasan nyo yung mga... Huwag kayo mag-self-diagnose. Yes, oo. Mas magandang pumunta kayo sa tunay na doktor. Ayan. Para mabigyan kayo ng mga payo, ng tamang mga procedures sa hospital para malaman natin or ma-assist ng doktor yung inyong mga nararamdaman. correct. So okay din naman na i-research nyo sa Google yung mga nararamdaman ninyo para mapag-usapan natin sa clinic. Kung Alin gaano ba doon yung applicable sa atin? Yes, oo. Alin yung Para lang magka-idea. Dok, ano naman yung pwede nating pang-parting words sa ating audience? Okay. So tulad ng sinabi ko kanina, stay healthy, early detection saves lives. Correct. So, Gagawin natin early detection saves lives. Mas maganda kasi yung Doc sa breast cancer, di ba Doc? Kailangan talaga magpa-opera. Actually, kahit wala pa silang nararamdaman eh. Magpa-check Dahil na kayo. kailangan dapat talaga early detection. Yes. Save lives. breast cancer screening starts at age 40. So, again, thank you so much, Dr. Duban, for having us here at Alagang Doc ng Calamba Doctors Hospital. And for our next episode, we will again invite our doctors here at Calamba Doctors Hospital para mabigyan ulit tayo ng iba pang mga payo at mga uri ng mga karamdaman na usually na katanungan din ng ating mga audience. So nandiyan pa rin yung special guest host. Yes, opo, Doc. Oo, sana po lagi Hanggang available. permanent lang to eh, Kasi Oo. 30 years, January wala na daw. Opo. 31 na tayo. Pare-renew lang. Pare-renew. 31 na. Siyempre maraming salamat sa ating guest co-host. Thank you. It's my honor and privilege. Thank you, Ma'am Claire. Thank you, Eman. Thank you, Doc. Nick. Salamat kayo. So, thank you so much. Dito na tatapos ang ating second episode ng Alagang Doc!